So Lord, Ama naming Diyos, kami po ay muling lumalapit at patuloy na nagpapakumbaba sa iyo. We thank you for all the things that you have done into our lives, O God. And we have come into the special hour of listening and accepting your word. Hayaan mo, Panginoong Diyos, ng iyong banal na Espiritu Santo ang gumalaw at maghari sa buhay ng basa sa amin. Sapagkat tunay nga po, Ama, na wala kaming magagawa kung kami hiwalay sa iyo. Dalangin namin, Ama, na ipagkaloob mo sa amin ang karunungan, ang kaalaman, at kaunawaan sa mga salita na ihahayag mo sa aming mga buhay. That we may really understand everything, O Lord, exactly according to your will and according to your righteousness. Lead us by the Holy Spirit, Panginoon, mula sa umpisa hanggang sa matapos. Sa iyo namin itinitiwala ang lahat, sapagkat alam po namin ng aming mga buhay, Panginoong Diyos, ay kulang sa kaalaman. Kulang po kami, Panginoong Diyos, sa karunungan. But by the leading of the Holy Spirit, you will let every one of us, Lord, to understand everything, O God, upang patuloy naming masunod at magawa ang lahat ng layunin at kalooban mo sa amin. Panginoon, pagpalain mo rin ang lahat ng mga kamay na nagbigay ng kailang mga kaloob. Pagpalain mo sila at patuloy na isuklian at patuloy na ibalik ito ng siksik at nagumapaw na pagpapala sa kanila. At hayaan mong mapatunayan ng mga pangako ay tapat at tunay sa kanilang mga buhay. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Praise the Lord. Salamat po sa Panginoon sa gabing ito. Muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. Please open your Bible to Matthew 11, chapter 12. Matthew 11, verse 12 up to 19. 12 to 19 ng Matthew 11. Sabay-sabay po tayo. At mula sa araw ng si Juan Bautista hanggang sa ngayon, ang kaharian ng langit ay nagbabata ng karahasan at kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararahas. Sapagkat ang lahat ng mga propeta at ang kautusan hanggang kay Juan ay nangagsipagmula. Kung ibig ninyong tanggapin at siya'y si Elias na paririto, ang may mga pandinig upang makinig ay makinig. Tatapwat sa ano ko itutulad ang lahing ito, tulad sa mga batang nakaupo sa pamilihan na sinisigawan ng kanilang mga kasama at sinasabi, tinutugtugan namin kayo ng plauta at hindi kayo nagsisisayaw. Nagsisipanambitan kami at hindi kayo nanganahapis. Sapagkat naparito si Juan na hindi kumakain o umiinom man. At sinasabi nila, siya'y mayroong demonyo. Naparito ang anak ng tao na kumakain at umiinom. At sinasabi nila, narito ang isang matakaw na tao at isang manginginom ng alak, isang kaibigan ng mga maniningil ng buwis at ng mga makasalanan, at ang karunungan ay naaring ganap ng kanyang magawa. Amen. Purihin ang Diyos, rebuilding the church. That is our topic for today. When we say about the kingdom, actually up to hanggang sa darating na Lord's Day, we are talking about the kingdom. And also tonight, we are talking about also the kingdom. Because Jesus Christ said and shared to us, according to Matthew 11, verse 12 up to 19, about the kingdom. The kingdom of heaven. At ang sabi doon ay nagbabata ng karahasan at kinukuha ng sapilitan ng mga taong mararahas. Which means, makita natin we are not talking about only our church, but we are talking about the whole church as the body of Christ. Malaki po yung bagay na ginagawa ngayon ng kaaway upang sirain ang iglesia. Ang buhay ng mga mananampalataya, ang buhay ng mga Kristiyano. Amen. Kaya nga, kung titignan po natin yung binasa nating talata, that even the Lord Jesus Christ cannot understand, that even though, sabi doon ng ating Panginoong Jesus, tinutugtugan namin kayo ng plauta at hindi kayo nagsisisayaw.
nananambitan kami at hindi kayo nangahapis. Which means, meron tinatawag na salungat. Amen. Salungat na nangyayari po that instead, sabi doon, instead of this church is making themselves praising and worshiping the Lord, but instead, they are not. Na imbis na ikalungkot at manambitan ng iglesia, sa kabaliktaran, they were not. Kaya sinabi ng ating Panginoong Hesus, nang dumating si Juan Bautista, hindi nyo tinanggap. Nang dumating si Jesus, lalo nyo hindi tinanggap. Sapagkat sinasabi nyo siya'y manginginom, matakaw, at kaibigan ng mga makasalanan. So that is really the problem now with the church. Amen. Yun yung nagiging problema ngayon. Yun yung suliraning kinakaharap ng iglesia ngayon. That we need to rebuild the church according to the will and purpose of God. Kailangan na makita yung tunay na nilalayo ng Panginoon sa kanyang iglesia, to His church. What is His will to be accomplished to His church? Ano yung dapat maganap? Ano yung dapat na mangyari sa kanyang iglesia ayon sa kanyang dakilang kalooban? Kaya nga, ang ginamit po dito ay when John the Baptist was being manifested. Why? Because John the Baptist is the one who prepared. Di ba? Siya po yung nag-prepare ng daanan ng ating Panginoon. The way of the Lord. And as He prepared the way of the Lord, He never introduced Himself as the one who is being the Christ. Hindi rin po niya sinabi that He is greater than Jesus Christ. But rather, ang si Juan Bautista po ay nagpakilala na siya po yung paririto upang tuwirin at ayusin yung daraanan ng Panginoon. Kaya nakakatuwa, di ba? Matthew chapter 11 said, there is no great prophet that was being born than Prophet John the Baptist. Why? Because John the Baptist wants to prepare everything. Amen? Pero nung dumating ang ating Panginoon, eto na. Di po ba? Matthew chapter 16, sabi niya dito that He will build the church upon the rock. Gusto ng Panginoon na itayo niya, itatag niya yung ikanyang iglesia sa ibabaw ng bato na kung saan hindi makapananaig maging ang kapangyarihan ng Hades. But it seems to be sa makikita natin na nangyayari ngayon sa loob ng church, if we are not sensitive, kundi natin makikita yung tunay na problema ngayon na maraming mananampalataya ng iglesia ngayon bilang mga mananampalataya, hindi natin makikita na may problema. What we are thinking about, the church is really good because, di ba, marami namang naging mananampalataya ngayon, marami na maging Kristiyano ngayon, marami na naglilingkod sa Panginoon ngayon. But, sad to say, ang nakalulungkot po, isipin, that the church is being destroyed. Sinisira po siya ng kaaway. Bakit? Sapagkat naroon yung pandaraya, not only for the members of the church, but even to the workers, even to the pastors. They were being deceived by the devil. Kaya siguro makita natin ngayon, maraming mga doctrines, maraming mga teachings na lumalabas, and hindi naman siguro nakakapagtaka sapagkat every man, lahat po ng mga tao, lahat ng mga pastor, maaaring hindi kami pare-pareho, at lahat ng mga pastor ay may kanya-kanya po kaming tinatawag na, may kanya-kanya kaming paraan ng pag-unawa doon sa salita ng Diyos. Pero sabi nga po ng salita ng Diyos, let the Bible interprets the Bible. Kahit na sabihin natin marunong tayo, may kaalaman tayo, hindi po natin dapat hahayaan na tayo mismo yung mag-interpret o magbigay ng tinatawag na kahulugan doon sa salita ng Diyos. What we really seek. Kumbaga, sabi nga, ang kailangan nating hanapin, ano ba yung tunay na niloloob ng Panginoon para sa salita ng Diyos? Dahil, kaya doon nagkakamali, di po ba? Na
most men and most pastors, even workers, they interpret the Bible according to their own understanding. According to their own will. Pero kapag ganun ang ginawa natin, katulad ng nangyari po dito, inaagaw ng mararahas ang iglesia. Hallelujah. Kaya kung titingnan natin, yung church sa iba, bakit ganun yung turo nila? And then dito sa iglesia ito, bakit ganun ang turo? But what we emphasize in our church, let the Bible interprets the Bible. Kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, yun dapat po ang dapat natin ihayag sa loob ng iglesia. Siguro magtatanong tayo, Pastor, paano natin malalaman kung ano yung sinasabi ng Biblia na dapat talagang interpret na sinasabi ng Biblia? Di po ba? Kasi di ba, maging sensitibo po tayo, mga minamahal ko, kailangan natin makita na kapag nawawala na po yung tinatawag na sense, tandaan po natin, even though the Bible, even though the Word of God came from the Old Testament, and then you will turn to the New Testament, it should not be separated from each other. Hindi po sila pwedeng maghiwalay. And never that the Old Testament can be contradict to the New Testament. Hindi po sila pwedeng mag-contradict. Tandaan po natin, kahit na sinasabi natin ang lumang tipan ay nasa ilalim ng kautusan at ang bagong tipan ay nasa ilalim ng biyaya, pero tandaan natin, ang biyaya ay hindi natin mararanasan kung wala ang kautusan. Sapagkat hindi natin malalaman na tayong makasalanan kung walang kautusan. Amen po ba? Kaya, kung titingnan po natin, para maintindihan natin mabuti, kasi di ba, so many people were being deceived. Maraming mga tao, kahit mananampalataya. Sabi ko nga po sa inyo, kahit na hindi ordinaryong mananampalataya, kahit pastor na po, kahit na mga lingkod na ng Panginoon. Bakit? Kasi gusto nilang maging known. Amen. Gusto nilang maging kilala. Kaya nga, di ba, itinuro sa atin ngayon, about our teaching, sabi nga sa akin, when Pastor Jong shared to me about the Bible, sabi niya sa akin, before, our church is really good. Maganda yung pananaw natin, yung iglesia po natin, sa nakalipas. But what is really the problem to our church before? We are longing for the signs and wonders. Amen. Gusto natin. Bakit ba? Sabi nga sa akin ni Pastor Jeng, bakit ba ang maraming mga pastor gusto ang signs and wonders? It is not only to glorify God. It is not only to magnify Jesus Christ in their lives, but to be known. Para makilala. Amen. Para maging tanyag. Para maging sikat sa ibang mga pastor, sa ibang church. Pero nawawala na po yung sense of truth. Amen? Kasi naniniwala tayo na kapag tayo nasa katotohanan, hindi man natin loobin, hindi naman natin gustuhin na magmanifesto ang mga tanda at kababalagan, every signs and wonders will manifest. Amen? Kasi hindi naman po tayo ang gumagawa ng tanda at kababalagan, kundi ang Panginoon. This is not our church, but this is the church of the Lord. Hallelujah! Kaya, gano'n na lamang po yung hinahangad ng Panginoon sa buhay ng bawat sa atin kung bakit nakakalungkot nung binasa natin talata sa Matthew chapter 11 verse 12 up to 19. Ang sabi doon ay nagiging salungat. Kaya nga sinabi niya doon na tinutugtugan kayo namin ng flauta pero hindi kayo nagsisisayaw. Nananambitan kami pero hindi kayo nangahapis. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng tinatawag na difference. Amen po ba? Na imbis na sila'y sumayaw, kapag sila'y tinutugtugan, hindi po sila sumasayaw. We are not talking about dancing and we are not talking about singing. We are not talking about crying. But what the Word of God is saying to us, lumalayo tayo doon sa tinatawag na ninanais ng Panginoon sa ating buhay. Amen? Kasi kapag nahiwalay na tayo doon sa tinatawag na kalooban ng Panginoon, amen po ba, the church is already being stolen. Hallelujah. Yun yung sinasabi po doon na unti-unti nananakaw na, nasisira na, at inaagaw na yung church. Amen po ba? Remember, the Lord of the church is not the pastor,
But the Lord of the church is Jesus Christ. Kaya wala tayong ibang ipakikilala, wala tayong ibang tunay na itatanyag sa loob ng iglesia, kundi ang ating Panginoon. Only Jesus Christ. Kaya nga, sabi ng Panginoon, are you going to accept me? Di ba, sabi dun sa Matthew chapter 11, hindi nyo tinanggap si Juan. Samantalang si Juan ay pinadala ng Diyos, Ama, para ituwid ang landasin ng darating na Mesaya. Pero nung dumating yung Kristo, hindi nyo rin tinanggap. Sapagkat bakit? Sinasabi nyo siya'y matakaw, manginginom, at kaibigan ng mga magsalanan. So, the Lord Jesus Christ do not know. Even the Lord do not know what are going to do to set His kingdom. Amen po ba? Para po maitatag yung kanyang kaharian. Tandaan po natin, the main reason of the church is to build the kingdom of God. Amen? Tinawag tayo ng Panginoon. Bakit? To introduce the kingdom of God. To emphasize the kingdom of God to other people. Kaya nga sabi niya doon, kailangan na yung kaharian ng Diyos ay sumaatin. Kaya sabi ng Panginoon, unless you are being born again, you cannot be able to enter to God's kingdom. Hallelujah. Yun yung inahangad at inanasa ng Panginoon. Kaya, sa gabing ito, gusto ko po na ibigay example sa inyo in the time of Nehemiah. Bakit? Sapagkat ang pinag-aaralan po natin sa gabing ito is rebuilding the church, di ba? Kasi yung time ni Nehemiah, yun po yung tinatawag na rebuilding Jerusalem. Hallelujah. Yun po yung panahon na kung saan si Nehemiah ay ginamit ng Diyos to make the temple of Jerusalem or the wall of Jerusalem, everything in Jerusalem will be built up. Kaya nga masasabi natin na anino yun, yung sinabi po noong sa Matthew chapter 11, which is really the building of the kingdom of God. It is the shadow, yung shadow po nung nangyari po sa panahon ni Nehemiah. Nehemiah is an ordinary citizen. Isang ordinaryong tao lamang po siya. Kaya nga, makikita natin, he's a product. No? Bunga po siya ng yung tinatawag na Babylonian captivity. Si Nehemiah po ay isa po doon sa mga na-captured. Amen. Siya po yung isa sa mga nadala doon sa Babylonia at isa rin po siya doon sa mga nakalaya. Kaya nga po, kung titingnan po natin si Nehemiah ay ang naging trabaho po niya ay tagapagtimpla ng alak ng hari. Amen. Sapagkat nung sila po ay na-captivated ng mga Babylon, natuto si Nehemiah na magtimpla ng alak. At kinalugdan po siya ng hari, kaya naman ginawa siyang personal na taga-timpla ng kanyang alak. Kasi alam naman natin, alam niyo po, ang mga presidente, katulad po sa mga presidente po natin, sa mga pangulo ng bansa, hindi po sila basta-basta kumakain. Bago po nila kainin ang mga pagkain sa pupuntahan nilang restaurant, sa pupuntahan nilang lugar, meron po silang tinatawag na taster. Alam niyo kung bakit? Kasi kung may lason po yun, mas mauunang mamamatay yung taster. Hallelujah. Kaya nga kung tatanungin po kayo, gusto niyo bang maging taster? Di ba napakahirap? Kung titingnan po natin, hindi madali. Yung trabaho po ni Nehemiah, it is not as simple. Akala po ba natin, napakasimple, taga-timpla lang naman pala ng alak. Napakadali po nun. Pero alam niyo po ba na kahit ganun po si Nehemiah, he was being used by the Lord to rebuild the wall of Jerusalem. It is not only restoring the wall of Jerusalem, but also restoring the people to their God. Panunumbalik, ginamit po ng Diyos si Nehemiah para papanumbalikin yung kanyang bayan sa Diyos. Amen po ba?
And makikita natin doon, kung babasahin po natin ang chapter 1 ng Nehemiah, you will see, amen po ba, makikita po natin na sa simpleng buhay po ni Nehemiah, ay makikita natin yung sarili natin. Pwede na ba tayong matulad kay Nehemiah? Hallelujah. No? Bakit kasi, di ba, kailangan sa gabing ito, maramdaman natin sa buhay po natin na I can be. No? Pwede rin ako na gamitin ng Diyos to rebuild the church. No? Kasi, di po ba? Sino gagamitin ng iglesia? Yung tagalabas? Amen? Hindi po. Ang gagamitin ng Diyos para maisaayos ang iglesia ay yung nasa loob din ng iglesia. Pero paano maisasaayos yung nasa loob paano maisasaayos yung loob ng iglesia kung yung nasa loob ng iglesia ay sira din? Tandaan natin, we are like walls. According to 1 Peter, di po ba? Para daw tayong mga batong buhay. Naintindihan niyo po ba yun? Amen? We are not separating the Word of God. Hindi po tayo nalalayo doon sa topic po natin. Amen po ba? Kapag sinasabi pong wall of Jerusalem or tinatawag na wall, amen po ba? Kung doon sa lumang tipan, in the time of Nehemiah, that wall represents, amen po ba? Maaari masasabi natin, that is literal wall. Talaga pong sira, wasak. Bakit? Sapagkat ito'y sinunog ni King Nero. Amen po ba? Right after the captivations of the Babylon, iniwan po nila, kaya kinuha po nila lahat ng mga kasangkapan. Amen po ba? Lahat ng kasangkapan po na itinayo o itinalaga sa paglilingkod sa Jerusalem, sa templo, amen po ba? Ay kinuha at ninakaw po at dinala sa Babylonia. Kung nagbasa po kayo ng Biblia, masasabi po natin napakayaman ng templo ng Diyos. Bakit? Kasangkapan ginto. Amen? Opo, meron silang mga kasangkapang yari sa ranso. Pero karamihan po ng ginagamit po sa loob ng templo noon, mga minamahal po, ay yari sa ginto. Tandaan po natin, when David, si David po ay nagbalak na itayo ang templo, hindi siya pinayagan ng Diyos. Amen? Bakit? Sapagkat, sabi niya doon, hindi ka karapat-dapat magtayo ng templo sapagkat ang kamay po ay punong-puno ng dugo. Hallelujah? Bakit? Si David po ang ginamit para kalabanin ang lahat ng kalaban ng Israel. Hallelujah. That is his role. Pero ang sabi ng Panginoon, huwag kang mag-alala sapagkat mula sa iyong tadyang ay lilitaw ang magtatayo ng aking templo. At iyon ay ang iyong magiging anak na si Solomon. Kaya kahit hindi si David yung nagtayo ng templo, anong ginawa ni David? Siya yung nag-ipon ng mga kasangkapan. Mga kahoy na matitibay na galing sa sedro. Amin po ba? Mga cedars. Amin po ba? Kapag binasa niyo po ang Biblia, maiintindihan niyo mabuti kung ano po yung pinaka-matibay na kahoy. Yan po yung tinatawag na cedars. Amin po ba? Cedars wood. Yun po yung ginamit sa templo ng ating Panginoon. Nag-ipon siya nung tinimbang, yung timbang na mga ginto na naipon po ni David para po sa templo ng Panginoon, hindi po nila masukat sa sobrang dami. Pero right after the captivation of Babylonia, alam naman natin ang naging resulta, di po ba? Kung bakit ganun ang nangyari? Sapagkat iyon ay sinabi ng Panginoon that if you will not obey my command, hindi po naging masunurin si Solomon. Amen po ba? Bakit? Sapagkat si Solomon ay nag-asawa ng 1,000. Amen? 300 legal at 700 kabit. Aliping asawa. So, he has 1,000 wives. So, actually, at that time, pwede ka naman talagang mag-asawa. Kasi hari siya eh. Kapag may nagustuhan siyang babae, pwede niya talagang kunin maging asawa. But the problem is, nung nag-asawa po siya ng mga unbeliever, kung anong sinasamba ng asawa niya, sinamba niya rin. O, nabasa niyo po ba yun sa Biblia? Amen? Kaya ganun nagalit ang Diyos sa kanya. That's why his kingdom was being divided. 10 versus 2. Hallelujah. 10 kingdom versus 2 kingdom.
Amen. Kaya ganun ang nangyari, and then because yung mga sumunod na hari hindi naging masununin, that's why they were captivated. Bakit po sila naalipin? Para matuto na bumalik sa Panginoon. Amen? Kaya, ito na po yung panahon. Amen po ba? Nehemiah was being used by the Lord to rebuild the wall of Jerusalem and to restore God's people to Him. Hallelujah. Pero tandaan po natin, Nehemiah is not alone. Amen? Naniniwala tayo na si Nehemiah ay ginawang example sa atin para makita natin yung sarili natin. Pwede pala tayong gamitin ng Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi ng Panginoon kanina sa salita ng Diyos, ang may pakinig ay gamitin ng pakinig at makinig. Because, di ba, if we will not be attentive to the Word of God, kung di po natin matatanggap ang salita ng Diyos, naniniwala ako na kaya ibinigay ang salita ng Diyos na ito sa buhay natin sa gabing ito, sapagkat may layunin ng Panginoon sa ating buhay. Kaya lang, we need to be like Nehemiah. Kailangan nating maging katulad ni Nehemiah that we are willing to rebuild. Hallelujah. Kasi diba, tandaan po natin, kahit ang Panginoon ay Panginoon, kahit ang Diyos ay Diyos, hindi po siya namimilit. Hindi siya namimilit na gawin mo ito, ipagagawa ito. Amen po ba? Dahil ang nais ng Panginoon, kusa. Amen. Kahit ang pananampalataya natin, meron bang pinilit sa inyo na manampalataya sa Panginoon? Pag sinabi niyo kayo'y pinilit lang, hindi pananampalataya ang nararamdaman mo ngayon. Dahil naniniwala tayo, walang pinilit sa atin. Kusa nating naramdaman na manampalataya kay Kristo. Kaya nga hindi tayo pwedeng manisi ng ibang tao. Amen? Yung pananampalataya natin, kusa natin ibinigay yan sa Panginoon, kaya hindi natin pwedeng isisi kung nanlulupaypay tayo, nanlalamig tayo, o ayaw na natin, kasi si ganito, kasi si ganyan, hindi pwede. Kasi kusa mo yan ibinigay para sa Panginoon. Hallelujah. Hindi natin pwedeng ipasa, mga minamahal ko, yung mga bagay na nararamdaman natin, kahit na may nakikita pa tayo, hindi karapat-dapat. Later on, makikita natin si Nehemiah, marami siyang nakitang disadvantages. Marami siyang nakita sa kanyang mga distracted in his way, pero hindi po siya nagpa-distract. Patuloy niyang ginawa yung ipinagagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Hallelujah. Kaya, yun din po yung amen po ba? Before we rebuild the church or rebuild the wall of Jerusalem, amen po ba? Kailangan muna natin i-rebuild yung sarili natin. Amen? Paano ka magpapalakas kung ikaw mismo nangangailangan ng lakas? Amen? Paano ka magpapatatag ng iba kung ikaw mismo nangangailangan ng katatagan? So, kailangan mismo sa iyong sarili, maramdaman mo. Amen? Kasi tignan niyo po, when Nehemiah felt the feelings of being used by the Lord, kasi tignan po natin, Nehemiah chapter 1, verse 1 and verse 2. Ang mga salita ni Nehemiah na anak ni Hakalias, nangyari nga sa buwan ng Chislu, sa 22 taon, samantalang ako'y nasa bahay-hari sa Susan, na si Hanani, na isa sa mga kapatid ay dumating, siya at ang ilang lalaki mula sa Huda, at tinanong ko sila tungkol sa mga Hudyo na nagkatanan at nangaiwan sa pagkabihag tungkol sa Jerusalem. Tingnan niyo po, when Nehemiah, amen po ba? Actually, panatag na si Nehemiah eh. Kasi bakit? Maganda na po yung kanyang kalalagayan. But when somebody came to their land, and that is Hanani, dumating si Hanani, mapapansin po natin si Nehemiah, nagtanong siya mismo.
Amen po ba? Tinanong niya kung kamusta na lahat ng mga taga-Huda at sa mga Hudyo na nakatanan. Ibig sabihin, ito po yung Hudyong nakatakas mula sa captivation at naiwang mga bihag doon sa Jerusalem. Nehemiah became a man of concern. Hallelujah. Yun yung dapat na maramdaman, maranasan natin muna. Church, kung alam natin ngayon na inaagaw na mararahas ang iglesia, ang church, ang kingdom, amen po ba, ng ating Panginoon, hallelujah, wala tayong magagawa. Amen. Kundi ang kailangan muna natin gawin, ang una natin gagawin is really our hearts to have a concern. Ang tanong, concerned ba kayo sa church? Kasi kapag hindi mo nararamdaman ang concern sa church, I think you cannot be used to rebuild the church. Amen? Kung papasok sa loob ng iglesia, lalabas ka sa loob ng iglesia, wala kang pakialam, hindi ka pwedeng magamit ng Panginoon to rebuild the church. Kasi ang hinahanap natin ngayon, mga minamahal ko, is katulad po ni Nehemiah, napakasimpleng tao lang. Pero sa sobrang simple po niya, nararamdaman niya that he's concerned. And I think, yan na po yung malaking nawawala sa loob ng iglesia. Yung tinatawag na heart of concern. Amen? Nawala yun. Remember, I am not talking only about our church. We are talking about the whole. Amen? Yung iglesia sa buong mundo. Kaya maraming mga mananampalataya, wala silang pakialam. Oh, they are attendee of the church. Uma-attend sila ng iglesia. Pero wala silang pakialam kung anong nangyayari sa loob ng iglesia. And that is really what happening to the church now in the world. Marami po, totoo, maraming miyembro ng iglesia, pero marami ring iglesia, miyembro lang. Pero wala silang malasakit sa loob ng iglesia. And that is really problem. Tama? Hallelujah? Kaya siguro, sinabi ng Panginoon na hindi lang nasa panahon natin, di ba? Kung titingnan po natin, hindi lang sa panahon natin, maging sa panahon ng ating Panginoon. Even when John the Baptist started his ministry, there's already problem in the church. Amen? Tama po ba? Yung acceptance lang kay Juan Bautista, problema na po yun. Amen po ba? At ang problema rin, ang sabi doon ng ating Panginoong Jesus, tinugtugan kayo ng plauta pero hindi kayo nagsisasayaw. Nanambitan kami pero hindi kayo nanangis. Naintindihan niyo po ba yung pinag-aaralan natin? That is really, amen po ba? Taliwas. Yung sinasabi ng Panginoon, maybe I am talking to you about these things, but you do not want to do these things. At yan yung malaking problema sa loob ng church. Tandaan po natin, pag sinabing church, it is not only one man. Hindi lang one person. Lahat po tayo bahagi ng iglesia. Amen? Kaya nga di po ba, lahat ng hollow blocks, pare-pareho ang sukat. Amen? Pero napansin niyo po ba na kapag yung mga nakakakita po sa construction, kapag nagtatayo po sila ng hollow blocks, darating ang punto na kailangan nilang biyakin ang isa. Kasi hindi pwede lahat buo. Amen? Pero alam niyo po ba na walang hollow blocks na nagre-reklamo kapag hinahati sila? Alam niyo po ba na kahit nakalahati lang siya o 1/4 na lang ang natira sa kanya, pinakamahalaga pa rin siya dun sa linya? Hallelujah. Pero alam niyo po ba, sa iglesia, ang gusto natin lahat tayo sikat.
Lahat tayo buo. Ayaw nating inahati tayo, chinachap-chap tayo. Hallelujah. Amen? So paano mabibuild yung wall, yung maitatayo ng mahusay, mabuti. Yung wall na yon, and we are talking about, pag sinabing wall, we are not talking about pader. We are talking about people. When we are talking about church, we are not talking about the building. We are talking about members. Hallelujah. Ang tanong, payag po ba kayo na dumating sa pagkakataon na kapag kayo nang ilalagay, kayo yung 1/4? Kayo yung tatapyasin, babawasan para maisingit doon sa sakto na paglalagyan? Amen? Diba napakasakit? Yung iba hindi man lang binawasan pagdating sa'yo. Hallelujah. Naintindihan po ba natin? But, katulad ni Nehemiah, he has that a man who has a heart of concern. Kasi di ba, maganda na yung kalalagayan niya. Sila nabihag, ako maganda na yung kalalagayan ko dito. Di ba ba? Kahit kayo naman. Ito yung tinatawag na walang pakialam eh. Amen? May mga tao na walang pakialam. Total, kami o kayo nabaha, di kami nabaha, di kayo lang ang ano. Hallelujah. Parang kayo namatayan, kami hindi namatayan. Pati ba naman kami makikidalamhati sa inyo? Pero hindi. We are working and living as a one church. Hallelujah. Alam niyo po, kaya po pinapasok ng mananamantala ang church kasi naghihiwalay-hiwalay tayo. Di ba ba? Ang wall po, bakit ginalagay ang wall? Para mabuo. Amen? Pero subukan niyo po kung yung ang wall, gusto ko dito ako sa kanan. Sabi niyo isa, ako basta ako sa kaliwa. Hindi kayo nagdugtong. Amen po ba? Sa tingin po ba magiging wall yon? No. Wall must be contact to each other and join to each other. Hallelujah. Kaya nga, sabi ko, okay. Kaya may problema. Amen po ba? Ito yung tinatawag na internal problem. Wala ang problema natin sa labas. Ang problema, kung bakit may problema ang church, wala sa labas. Ang problema, nasaan? Nasa loob. Sino yung problema sa loob? Tayo. Hindi siya, tayo. Ibig sabihin, sama natin yung sarili natin. Hindi pwedeng sabihin natin, kaya lang ba nagkakaproblema ang church kasi kay Ate Elsa yan. Si Ate Elsa kasi yan ang magulo talaga sa church eh. Kaya, hindi pwedeng ganun. Amen po ba? Kung may malasakit ka kay Ate Elsa, sabihin na natin, may problema kay Ate Elsa. Kung may malasakit ka sa kanya, dapat sasabihan mo rin siya. Amen? Hindi, chinismis mo pa siya. Alam niyo ba? Kung bakit tayo nagkagulo. So, hindi nakatulong. Hindi nakatulong. Kaya, nag-uumpisa tayong sinong matutuwa? Si Lord o si Satanas? Satanas. Kaya nga, para tayong iginigisa sa sarili nating mantika. Amen? Kung tutuusin, sa loob ng church, amen po ba, sama-sama dapat gumagawa. Hallelujah! Bigyan nga po natin ng pinakamalakas palakpakan natin Diyos sa mga. Alam niyo po, simple lang ang salita ng Diyos sa gabi pa pero masakit. Opo, sa totoo lang, kahit ako nare-review ako. Kasi sabi doon, amin po ba, na when Hanani came, di ba kung si Nehemiah, tingnan niyo po isipin niyo na mabuti, may magandang trabaho si Nehemiah. Dumating si Hanani.
Pwede ko namang hindi kausapin si Hanani tungkol sa nangyayari sa kanila sa Jerusalem. Tama? Hallelujah. Bakit? Kasi maganda naman yung kalagayan ko. Nung pakialam ko nung nangyari sa inyo doon. Na-captivate ako, pero ngayon, maganda na kalalagayan ko. But hindi po siya katulad ng walang pakialam. Nehemiah have a heart of concern. Kaya, hindi niya napigil yung sarili niya, kamusta na yung ating mga kasamahan sa Huda? Hallelujah. Amen. Kaya tingnan niyo po, verse 3. Sinabi nila sa akin, ang lalabi na naiwan sa pagkabihag doon sa lalawigan ay nasa malaking kapighatian at kakutyaan. Ang kuta naman sa Jerusalem ay nabagsak at ang mga pintuang bayan ay nangasulog sa apoy. Pwede naman, di ba? Kung titingnan po natin, pwede naman pagkatapos magtanong ni Nehemiah, nalaman niya kung ano ang kalagayan nila, enough. Hallelujah. Kasi alam niyo po ba, pagdating sa verse 4, ibang topic na po. Amen? Tandaan po natin yung mga transition. From verse 1, verse 2, and verse 3, ito po yung panahon, mga minamahal ko, nagtatrabaho si Nehemiah, nabalitaan niya na dumating si Hanani, nakibalita siya kay Hanani. At pagkatapos ng pakikibalita niya, na sinabing bumagsak yung mga pader, amen po ba? At sinabi niya doon na karamihan pa rin sa ating mga kasamahan ay nasa kapighatian at kakutyaan. Amen? Pwede na po. Ay, ganun. Pwede naman sabihin niya, ganun ba? Kawawa naman pala kayo doon. Amen? But since Nehemiah have a heart of concern, kung ano ang problema niyo, problema ko rin. Amen? Natatandaan niyo po ba si Mardoqueo? Esther, akala mo ba ako lang ang parurusahan dito? Tandaan mo, Israelita ka. Kapag nalaman ng hari na ikaw ay Israelita, kung ako'y papatayin, lahat ng Israelita ay papatayin, kasama kang mamamatay. Ano ginawa ni Esther? Sabi niya, sabihin sa aking mga katulong, mag-aayuno tayo, walang kakain. Amen? Bakit? Even Esther has a concern. Jesus Christ, kung tutuusin po, dapat lamang tayong maparusahan at dapat lamang tayong mamatay. But since Jesus Christ have a heart of concern, kaya mas pinili niyang mamatay sa krus para mailigtas ang bawat isa po sa atin. Amen? Like Father God, ang Diyos po, nakita niya naman talaga na gumawa na ng sariling tapis ang tao nung sila'y maging magkasala. Gumawa sila ng dahon. Amen po ba? Kung titignan po natin, pwede na po sana yung damit nila, dahon, nakatakip na po Yung kahihiyan nila natakpan na. Amen? Pero alam niyo po ba, because God has a heart of concern, sabi niya, hindi yan ang dapat na maging takip sa inyo. Hindi temporary, kundi permanente. Kaya anong ginawa ng Diyos? Nagpatay siya ng hayop at yung balat ang ginawang pantakip sa kanilang katawan. Heart of concern. Church, kapag nawala yan sa atin, individually, I'm not talking about anybody, but I'm talking about to all of us. Lahat po tayo, kapag nawala tayo ng concern sa loob ng iglesia, unti-unting mananakaw ang ating iglesia. But if every one of us will be united, kung tayo po'y magkakaisa, tingnan niyo po, kung ang bawat sa po sa atin na magiging katulad na Nehemiah, I am really concerned. Concerned ako sa nangyayari sa loob ng iglesia natin. Pero hindi lahat, mga minamahal ko, masaktan man tayo, pero ang totoo, hindi lahat may concern sa church. Because if you are concerned about the church, you will let yourself be one to the church.
Hallelujah. Kailangan natin. Huwag tayong tumulad sa ibang iglesia. Totoo po, magkakasama sila sa loob ng church. Pero alam niyo po ba na pagka nag-iwalay na po sila, para silang hindi iisa. Nawa ang Philippine Holy Joy Church, magkakasama man tayo, magkakahiwalay man tayo, nagkakaisa pa rin tayo. Amen? Kaya nga, sinasabing one body. Amen? Kaya yan yung concern natin doon sa tinatawag na communion. Kapag nagte-take tayo ng communion, kailangan maramdaman natin, when we take one of that bread, I am one of this church. Hallelujah. Kaya sabi, di ba, siyasatin niyo muna ang inyong sarili. Alam niyo sa ibang church, ang interpretation nila doon, kapag may kasalanan ka, huwag kang magko-communion. Pero hindi nila alam, ang concern doon sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23 up to pababa. Kailangan maintindihan mo munang mabuti, what is communion? Di ba? Kayo mga worker na nagpe-prepare ng communion, pinagpipira-piraso nyo yun. Pero tandaan ninyo, yung pinagpira-piraso ninyo, galing sa isang tinapay. Kaya kahit na pag-iwahiwalay nyo yun, iisang tinapay pa rin yun. At ang iglesia ay ganyan. Tayo ay iisang laman ni Kristo. Amen? Isa lang tayong laman ni Kristo. Hindi tayo dapat mag-iwahiwalay. Kaya, we should have the heart of concern. Hallelujah. To rebuild the church. Kung may problema man ng church, amin po ba? Sa totoo lang, hindi natin kailangang ilabas sa inyo ng problema ng church. Hallelujah. Maraming problema ang church. Amen. Ito ang problema ng church. Hindi po natin kailangan gawin. Pero kung merong heart of concern ka, mararamdaman mo yon. Ito ang problema ng church. Ito. Makikiisa ako. At pwede ka rin makibalita katulad ni Nehemiah. Pero sana nakikibalita ka talaga at hindi nakikimarites. Iba kasi ang nakikimarites sa nakikibalita. Pag nakikibalita ka katulad ni Nehemiah, meron kang gustong gawin. Pag nakikimarites ka, ibig sabihin lang gusto mo mabalitaan para ibalita mo rin sa iba. Hallelujah. Masakit. Amen. Totoo, di ba? So, totoo, sabi ko nga, Lord, totoo. Kaya inaagaw na mararahas ang kingdom. Because the problem is inside the kingdom. Amen? Pag hindi tayo talaga nakisa kay Kristo, may problema tayo. Amen? Hindi natin naiintindihan, hindi natin nalalaman, bakit ako nasa loob ng church? What is your purpose inside the church? Display? No. Nandito ka sa loob ng church para isa ka sa mga pader. Wall. Hallelujah. Pero nawa, kapag dumating sa pagkakataon na ikaw yung isa sa wall na kailangan tapyasin, kailangan mo magpatapyas. Anong tawag doon? Alam niyo po ang tawag doon? Pangalawa, yung tinatawag na heart of sacrifice. Ano yung number 1? Heart of concern. Amen. Ano daw yung pangalawa? Heart of sacrifice. Sabi, di mahirap naman, pastor, yung tinatawag na heart of sacrifice. Alam niyo kung bakit ko tinawag na heart of sacrifice? Nehemiah has a good work, job. May trabaho na siya. Amen? Ang trabaho niya, taga-timplam. Sabihin natin, mababa lang ang sweldo. Amen? Mababa lang ang sweldo o mababa. Parang alipin pa rin siya ng hari eh. Amen po ba? Medyo, amen, hindi pa rin ganoong kaganda yung kanyang trabaho. But, tignan niyo po si Nehemiah. Meron siya tinatawag na heart of sacrifice. Iwanan ko muna yung trabaho ko. Gawin ko muna. Because he has the concern. Kapag meron kang heart of concern, naniniwala ko magagawa mo ang heart of sacrifice. Hallelujah. Iiwanan mo yung trabaho mo for the sake of, tignan niyo po, di ba? No work, no pay. Hallelujah.
Isipin nyo na lang mabuti yun. Kung mawawalan ako ng trabaho, paano kung kikita? Amen? Pero kung ang gagawin mo naman, wala kang ang kita, pero ang gagawin mo naman ay gawain ng Panginoon, naniniwala ka ba na hindi ka pababayaan ng Diyos? Naniniwala kayo? Kasi kung naniniwala kayo, gagawin nyo ang heart of sacrifice. Mahirap. Sa totoo lang, mahirap. Madaling sabihin, pero mahirap gawin. Amen? Nung nakita ko doon, okay. It is not very easy to rebuild the church. Hallelujah. Kung gusto mong gamitin ka ng Panginoon to rebuild the church, marami pa lang ikukonsidera sa buhay natin. Pero kaya natin. Amen? Kaya? Kaya. Kaya natin. Maging Nehemiah lang tayo. Kaya natin. Naniniwala tayo na anuman yung mga bagay na ipapagawa sa atin ng Panginoon, magagawa po natin yan. Kaya sabi ng Panginoon, do not conform. Diba? Romans chapter 12 verse 1 and 2. Amen? Kung gusto nyo talagang magkaroon ng tinatawag na a good worship. Amen? Ano rin yun kapag nag-worship din tayo, it is also rebuilding the church. Amen po? Kapag nag-worship po tayo, kailangan makiisa talaga tayo sa worship. Kaya sabi ng Panginoon kanina, tinutugtugan namin kayo, hindi kayo sumasayaw. Nananambitan kami, pero hindi kayo nananangis. Amen. So, every time that we have a worship service, kapag tayo po ay aawit na sa Panginoon, okay, pag-awit ito. Hindi ito pag-awit ng song leader. Alam niyo po, narinig ko yung nag-iisang song leader. Ang sabi ng isang song leader na nagturo, kapag ako'y nagpapaawit, sabi niya, hindi ko isipin kung anong gusto kong kanta. Ang iisipin ko dapat, kapag ako'y nagpapaawit, paano mararamdaman ng buong iglesia na sila'y sumasamba. Kasi tandaan po natin, ang pagpapaawit hindi konsyerto. Iba ang concert. Halimbawa, kung kakanta ako dito at bibigyan ko lang kaluguran yung mga tao, gandahan ko ang kanta ko. Amen po ba? Kaya nga, sa pagpapaawit, hindi mahalaga kung bago yan. Maganda nga, bago nga, hindi naman nila alam kantahin. Sa tingin, nakapag-worship sila. That's why. Amen. Itandaan ninyo, kapag song leader ka, hindi mahalagang mag-isip ka ng, ano ba maganda? Ano ba ang bago? Hindi. Kailangan pinagpe-pray mo yon. Nararamdaman dapat yon ng iglesia. Kahit na paulit-ulit, lumang-luma na, kung doon sila napapagpala, yun ang kantahin mo. Amen. Naintindihan niyo po? That is song leader. Kaysa naman na, sige, mag-isip na ako ng bagong kanta. Okay, kumanta tayo. Kaya tignan nyo, kapag ang song leader nagpaawit ng bagong kanta at hindi alam ng congregation, ano nangyayari sa congregation? Dahil di naman nila alam ang kanta, nagkwentuhan na lang. Hindi ko alam yung kanta. Pero tignan nyo, kapag ang pinaawit natin, luma na. Sabihin na natin, luma na. Pero tignan nyo po, alam nyo, kahit na nakapikit siya, kabisado niya yung pinakanta. Ano mas maganda? Yung kabisado niya o yung bago? Kayo magsabi. Hallelujah? Kasi, pag sinabing worship, kailangan isa. Hallelujah. Hindi ito worship ng praise and worship. Hindi ito praise, hindi ito pagpupuri ng isang linya lang ng church. No! When we sing and praise the Lord, all the congregation should be praising the Lord. Kaya, kung halimbawa, luma na yung kinakanta. Amen? Halos kabisado ng lahat. Pero meron pa rin hindi kumakanta. Hindi na problema ng song leader. Problema na yun nung miyembro. Halimbawa, bakit naman ang kinanta nila? Luma. Nung bago hindi ka makakanta, ngayong luma at alam mo, ayaw mo pa rin kumanta. Ano gusto mo? Ikaw ang kakanta?
You see? Amen? Hallelujah. Kaya, tignan niyo po, si Sanballat at Tobias, sila yung mga hadlang sa buhay ni Nehemiah. When Nehemiah is building the wall of Jerusalem, ang sabi ni Nehemiah tsaka ni Tobias at tsaka ni Sanballat, pumunta ka muna rito, mag-meeting muna tayo. Alam niyo po, sabi ni Nehemiah, marami akong dapat tapusin at marami akong dapat gawin. Hindi ako pupunta sa inyo. He's not being disturbed. Hallelujah. Kung may ipinapagawa sa iyo ang Panginoon, gawin mo na kagad. Huwag kang magpapa-istorbo. So, ang kailangan natin, heart of sacrifice. Hallelujah. Ano yung number 1? Heart of concern. Pangalawa, heart of sacrifice. Amen. Kaya, tingnan nyo, si Nehemiah, di ba? Sa buhay po niya, maganda na yung kalalagayan niya. Amen. But he asked, what happened to Jerusalem? Hallelujah. What happened to Jerusalem? Church, ang kailangan ng bawat isa sa atin is someone who is willing to sacrifice himself for God. Kung gusto nating mabuo yung church natin, sabi ko nga po sa inyo, hindi na natin kailangan pag-usapan, but I think we are not a perfect church. There's really problem inside the church. Pero naniniwala ko, kung sama-sama po tayo, magtutulong-tulong tayo, kaya nating ayusin ang ating iglesia. Hallelujah. Tandaan ninyo, yung problemang yon hindi lang problema ng isang tao, problema ng buong iglesia. Hallelujah. Kaya, sipin natin mabuti. Tandaan natin mabuti kung ano yung hinahangad at hinanasa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya tignan niyo po, verse 4, Nehemiah chapter 1 verse 4, at nangyari nang marinig ko ang salitang ito. Sino yung nagsasalita? Si Nehemiah. At ako'y naupo at umiyak at nanangis ng ilang araw. At ako'y nag-ayuno at dumalangin sa harap ng Diyos sa langit. Number 3, we need to have a heart of prayer. Puso na may pananalangin. Tignan nyo, di ba? Naramdaman kagad niya. Amen. Church members, if you do not know about the problem of the church, pray and God will reveal to you the problem of the church. Kapag nanalangin tayo, nire-reveal ng Panginoon. Kaya nga, meron tayong time of prayer. Sometimes, ako rin, minsan hindi ko alam kung anong dapat kong ipanalangin. But when I continue praying, lumalabas na lang sa bibig ko kung anong dapat ipanalangin. Because God teach me and taught me what to pray. Kaya tayo rin na nandito ngayon. Hallelujah. Huwag po kayong mag-alala kapag kayo po ay natokang manalangin. Huwag niyong isipin na sana magaling akong manalangin. Dahil sasabihin ko po sa inyo, walang magaling manalangin. Pero kapag tumayo ka dito at ipinanalangin mo na ikay gamitin ng Panginoon, lalabas at lalabas sa labi mo, panalangin na galing sa Panginoon. Amen? Huwag kayong matakot. Pag itinoka kayong manalangin, ang gagawin mo lang, manampalataya, ibukas ang bibig. Hallelujah. Tsaka huwag kayong nagmamadali. One at a time, Panginoon. Amen. Huwag niyo hayaang madaliin niyo yung sarili niyo na, kailangan matapos kagad ako. Kaya tignan niyo po, minsan nagkakapilip-pilipit, nagkakaulit-ulit yung panalangin. Hallelujah. Kapag nananalangin po kayo, amen po ba, isipin niyo lang mabuti, ano bang kailangan? Ano ba yung pinaka-essential na kinakailangan kong ipanalangin? Hallelujah. Alam niyo po, mas maganda nga po kapag nanalangin kayo,
Magpuri lang kayo sa Panginoon. Pinupuri ka namin sa umagang ito. Ikaw ang ibinibigyan namin ng tapat na tunay na pagsamba sa aming mga buhay. Pero sa nakikita ko at naririnig ko na nagpe-prayer, nininervous kayong lahat. Lord, dapat magaling akong mag-pray. Dapat, hindi pa galingan ng prayer. Ang prayer, you will stand for the church. Pag tumayo ka, ang nananalangin buong kongregasyon. Hallelujah. Kaya nga, nalulungkot din ako sa mga congregation, sa loob ng iglesia, na kapag ka, halimbawa, sinabi po ng nanalangin, Panginoon, sa umagang ito, hayaan mo na bigyan mo kami ng karunungan at kaalaman sa iyong mga salita. Dapat nag-aamin kayo. Walang pakialam. Wala ka dyan. You should say Amen. Kasi mag-agree ka dun sa nag-prayer. Panginoon, tanggapin mo ang aming pagsamba na habang kami umaawit, bigyan mo kami ng kagalakan. Amen! Kasi hindi naman siya nananalangin para sa sarili niya. Nananalangin siya para sa church. But you know what happened? Kasarili tayo. Sa totoo lang, merong hindi nakikinig sa nagpe-prayer. That's why you do not agree. Kung sino man ang nananalangin, isinasa puso ko yon. Pinakikinggan ko mabuti ko anong sinasabi niya. Lalo na kapag sinabi niya, Panginoon, buksan mo ang aming puso at isipan na maunawaan ng lahat ng salita. Amen! Lalakas ko talaga. Kasi, panalangin yon ng lahat. Pero, di ba, kayo, nararamdaman niyo po ba? Ang congregation hindi nagsasalita. Wala lang. Basta. Kaya nga, minsan kung ang song leader hindi magsasalita na, lahat po tayo siligaw ng amen! Doon palang mag-aamen. Tama? Minsan, yung mga nag-opening prayer, kasi mga nag-opening prayer, hindi ko alam, minsan nalilito sila. Minsan, kasi nasabihin, ito po ang aming dalangin, amen. Tapos na, hindi ko narinig yung sometimes they really, amin po ba, nagkakaroon ng kalituhan. Kapag nananalangin po kayo, lalo na pag-ending na, Panginoon, sa umagang ito, nagpapasalamat kami, ibinabalik namin sa iyo, para alam naman nila na matatapos ka na. Hallelujah! Bigla ka na lang. Amen. Amen na pala. Tapos na pala. Minsan nakala ko may kadugtong pa. Tama? Aminin ninyo. Panginoon, ibinabalik namin sa iyong papuri, pagsamba, pagwalhati. Amen. Ito po ang aming dalangin. Sa pangalan ni Jesus, pwede rin magsalita ang opening prayer na lahat po tayo sa ligaw na. Amen. Minsan siya lang nag-aamen eh. Amen. Alis na. Wala nang sakit. Kaya yung amen natin sa church, amen, 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 amen. Tama? Hindi tayo sabay-sabay. Kasi nga yung nag-opening prayer, ninervyos eh. Gusto na matapos na kaagad. Minsan sinasabi lang, ito po ang aming dalangin sa pangalan mo, Panginoon. Amen? Amen. Ganun lang. Oo. Sabi ko, ano ba? Hindi na ba talaga natuto? Hallelujah. One at a time. Kapag nanalangin po kayo, dahan-dahan. Huwag kayo magmadali. Ipanalangin niyo ang buong service. Hallelujah. Ay, paano mangyayari sa service? Panginoon, nandito na naman kami. Hallelujah. Kaya nga kung sinong opening prayer, ihanda mo ng sarili mo Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Dapat preparado ka na. Hallelujah. Amen na naman kayo yan eh. Tapos pagdating na naman nito sa Sunday, yan na naman kayo. Hallelujah. Ano daw yung pangatlo? Heart of prayer. Number 1, heart of concern. Number 2, heart of sacrifice. Number 3, heart of prayer.
Hallelujah. Amen? Kasi kailangan, nararamdaman. Parang isang pamilya tayo. Amen. Tignan niyo po, kapag sa mag-asawa, walang pakialam yung asawa doon sa asawa niya, ano mangyayari? Wala, di ba? Halimbawa, yung anak, wala rin pakialam sa nangyayari sa loob ng bahay, ano mangyayari? Pero tignan niyo, kapag ang pamilya nagkakaisa, amen? Masarap kahit na hindi masarap ang ulam. Amen? Hallelujah? Tandaan po ninyo, kapag sabi nga ng tatay ko tinatandaan ko lagi sinabi ng tatay ko, sabi niya, kahit tuyo lang ang ulam, pero kapag nag-aagawan tayo, parang ang sarap-sarap ng kinakain natin. Pero kahit na fried chicken yan, pero pag sinabi ng isa na, wala akong gana. Diba? Parang hindi masarap. Hallelujah? Anong gusto nyo? Gustong-gustong tuyo o masarap na manok na ayaw naman kumain? Hallelujah? Mas masarap na yung pinag-aagawang tuyo kaysa naman fried chicken niya, wala ka namang ganang kumain. So, church, we are one. Amen? Isa lang tayong katawan ni Kristo. Hallelujah. Sabihin nga po natin, Panginoon, gamitin mo ako katulad ni Nehemiah. Let us rebuild the church. Amen? Let us rebuild the kingdom of God. Let us rebuild the ministry of Jesus Christ through our lives. Tayo ba'y manalangin? Panginoong Diyos, maraming salamat po sa pagkakataong ito na ibinigay mo sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat tinuruan mo kami. Masakit ang salita. Pero sa pamamagitan nito, nakikita namin kung ano ang dapat namin gawin bilang isang mananampalataya. We do not know what is really the problem of our church. But in our prayers tonight, Panginoong God, ipahayag mo ito sa amin, Panginoong God. At gamitin mo kami bilang kasangkapan upang maisaayos, maliit man o malaking problema ng aming iglesia. Hayaan mo, Ama, na maging katuwang kami at maging katulong kami, Panginoong Diyos, na gagamitin sa iglesia. Ama, mula sa mga pastors, ministers, even workers and members of the church, Father God, baguhan man o datihan sa loob ng iglesia, hayaan mo magkaisa kaming lahat, Panginoong God. Sama-sama kami, Panginoong God, na iisang wall na gagamitin bilang kasangkapan, Ama, upang hindi makapagambala at makapanira ang kaaway sa loob ng iglesia. Sasabatin namin ito, Panginoon, haarangan namin ito, Panginoong God, sa pamamagitan ng iyong makapangyarihang pangalan. Tulungan mo kami lahat, Panginoong Diyos, at naniniwala kami na ang katagumpayan ay pagkakaloob mo sa amin. Salamat po, Ama, binabalik namin sa iyong papurit pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. All together, Lord's Prayer. Ama namin nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Ikaw nawa ang maghari sa amin. Sundin nawa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw na ito at patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami iharap sa mahigpit na pagsubok, kundi ilayo mo po kami sa masama, sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen! Pagpalain po tayo lahat ng aming Panginoon. God bless you. See you on Lord's Day.